Itong si House Speaker Boji D. Naglatag ng dalawang reforma kontra katiwalian na layong maibalik muli ang tiwala ng publiko. Yan at iba pang mga balita. Tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Sa pagbubukas ng regular session ng Kamara ngayong araw, ipinahayag ni House Speaker Faustino Boji D. III ang dalawang pangunahing inisyatiba ng Kamara upang labanan ang korupsyon, palakasin ang pananagutan at maibalik ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Speaker D na ang korupsyon ay isang malalim na sugat na pumipigil sa pag-unlad, sumisira sa mabuting pamamahala at nagwawasak sa tiwala ng publiko. Upang tugunan ito, inanunsyo ni Speaker D ang dalawang konkretong hakbangin, ang agarang pagpasa ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill at ang paghahain ng Anti-Dynasty Bill. Pakinggan natin si House Speaker Boji D. III. Kaya ngayong araw, hayaan po ninyong ilahad ko ang dalawang konkretong hakbang ng inyong Kamara para maipakita at maiparamdam natin na seryoso tayong magreforma sa ating hanay. Una, ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption or ICI Bill. Sa harap ng mga ulat ng katiwalian at ghost projects, hindi sapat ang galit. Kailangan natin ang solusyon. Ang ICI Bill ay makakatulong upang mapanagot ang mga individual na sangkot sa katiwalian sa flood control projects. Malinaw ang ating mensahe. There will be zero delays in the passage of this measure because our people have zero tolerance for corruption. Kaya malinaw din po ang direktiba natin dito. We will pass this before we adjourn this December. Tiniyak din ng leader ng Kamara na kanilang tatalakayin ang Anti-Dynasty Bill upang maisakatuparan ang itinatadhana ng konstitusyon na magtakda ng malinaw na definisyon ng political dynasty sa layuning itaguyod ang patas na kompetisyon at mas malawak na partisipasyon ng pamahalaan. Naniniwala si Speaker D na panahon na upang harapin ang pagpapatupad ng batas laban sa political dynasty. Muli, pakinggan natin si Speaker Boji D. III. Sa ating konstitusyon, ang pagpapatupad ng batas laban sa political dynasty. Alam ko pong maraming magtataas ng kilay sa usaping ito. At aaminin ko rin, alam kong may mga matang nakatuon sa akin. Dahil sa aking pamilya, gaya ng mga marami pang iba, ay meron ng mahabang tradisyon na paglilingkod sa ating bayan. Hindi ko po itinatanggi, sapagkat naniniwala ako na ang paglilingkod ay hindi minamana, kundi ipinagkakatiwala ng taong bayan. Sa totoo lang po, marami po akong pamilya na nasa pwesto. Pero may ilan din naman pong natalo sa eleksyon. Sa uli, taong bayan pa rin ang nagpasya kung sino ang gusto nilang mamuno sa kanilang mga lugar. Pahan po ninyo kung isulong natin ng isang panukalang batas na magbibigay ng malinaw at makaturungang definasyon ng political. Hamon naman ni Speaker D sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso, patunayan na handa ang Kamara na makinig at kumilos para sa ating mga kababayan dahil dito nagmumula ang tunay na direksyon ng ating pamahalaan. Dagdag pa ni Speaker, seryoso ang Kamara sa pagpapatupad ng mga bagong reforma dahil nakasalalay ang tiwala ng taong bayan. Muli si House Speaker Boji D. III. Ngayon, na natapos na natin ang unang hakbang at tungkuling maipasa ang pambansang budget, maaari na nating ituon ang ating buong lakas sa paggawa ng iba pang mahalagang batas na magpapatatag ating ekonomiya, magpapalakas sa ating mga institusyon, makakatulong sa agarang pagbangon ng mga lugar na nasalanta at magpapatibay sa tiwala ng ating. Samantala, sa ibang balita, magsusumite naman ng mga questionableng flood control project sa ICI ang House Infra Committee para siyasatin ito. Ayon kay
co-chairman ng Infrapol na si Representative Terry Ridon. Iprinisinta nito ang slides kanina sa iba't ibang flood control projects sa Davao City at Davao Occidental na tinukoy bilang incomplete, poorly situated at unconstructed. Ayon kay Ridon, kung ang Bulacan ang epicenter ng ghost project dito sa Luzon, sa Mindanao naman ay ang Davao Occidental. Pakinggan natin si Representative Terry Ridon. The ICI and the Ombudsman should go to all of these places. Ibig sabihin, kaya it's incorrect to say na there is actual targeting of political personalities. Kasi na-question naman po yung investigations ay meron bang proyekto? Wala. Di ba? Mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.